Ayan! Ay naku, proud na proud po ang mga DDS dito kay Baste Duterte, mga kababayan. Para nga daw pong ano to heartthrob. Ano? Sabi naman ng iba, paano naman naging parang heartthrob yan? Eh, may kamukha yan. No? Sino po ba ang kamukha ni Baste, mga kababayan? Kasi ako, tingin ko, may kamukha talaga eh. No? Oh, sino kasama niya dyan? Si Manny Pinyol. Oh, yan po yung kumain ng bukbok, mga kababayan. Oh, pakinggan nyo Okay, unahin natin si Mayor Baste Duterte. Ayun, ipinagmamalaki ng mga DDS si Boss Max. Oh, sabi ni Eseng Mariano, Max Alvarado. Nako, sumalangit na ba ang kaluluwa ni Max Alvarado? Pero kahawig ba talaga? Sabi ni Annabel Ye. Oh, Max Alvarado. Oh, tingnan natin. Manny Pinyol, Vice Governor Efren Pinyol. Tinaas ni Manny Pinyol yung kanyang kamay. Ano po? Sino ba si Manny Pinyol talaga, mga bossing? Eh si Manny Pinyol, mga boss, siya lang naman ho ang nagsabi na sa panahon ni Pangulong Duterte, nako, sa panahon po ni Pangulong Duterte, mga kababayan, golden age na daw po, no? Ng agrikultura. Naniwala po ba tayo doon? Tingnan natin. Kasi parang wala naman din nung nangyari, mga boss chief amo, sir, doon sa panahon ni Pinyol. O eto, pakita ko ho sa inyo, mabilisan mga boss O, ayan O, di ba? Sabi ni Manny Pinyol, the Duterte administration will go down in history as the golden age of Philippine agriculture. Sabi ni Secretary Pinyol noong 2016. Siguro mga kakaupo lang po, no? At kakaano lang ni dating Pangulong Duterte, kakapanalo lang niyan, mga kababayan. Si Pinyol pa ang pinagtaas ng kamay ni Baste Duterte para doon sa kandidatura niya sa pagka-vice mayor. Tingin ko, kaya ka lang naman pinatakbo bilang vice mayor kasi hindi mo kakayanin si Carlo Nograles Di ba? Sabi siguro ng dating Pangulong Duterte, Baste, mukhang tatalunin ka nito. Ilalampaso ka nitong si Carlo Nograles. Ako na ang tatakbo sa pagka-mayor dito sa Davao. Kaso lang ho, mga kababayan, ang nangyari, ayun, nandoon na ho sa ICC. Kaya madami ang nagtatanong, ano ba ang mangyayari doon sa kandidatura ng dating Pangulo versus Carlo Nograles? Alangan naman ho, mga bossing, na walang mayor na tatayo sa kanila at nandoon sa ICC. Tingin ko, ang gagawin ng mga Duterte dyan, itutuloy yung laban. Ano? Tapos, kapag nanalo na, sabay bababa. Dahil posibleng manalo si Baste Duterte bilang vice mayor. O yan, mga diskartehan lang. Di si Baste din ulit ang inyong mayor dyan kung sakali na ganyan ang mangyari. O Pinyol ulit, the Duterte administration will go down in history as the golden age of Philippine agriculture. No? Sabi po ni Secretary Pinyol, Manny Pinyol, mga bossing. After 2 years, ayun po, namataan si Pinyol kumakain ng bukbok rice. At ito, galing to sa alam ko galing yan sa Thailand kung hindi ho ako nagkakamali, mga kababayan. Ayan And 2 years later, Secretary Pinyol is eating bukbok rice and imported Gigi with formalin. Wala akong kararatingan kung ito ho ulit ang mga mamumuno sa ating bayan. Di ba? Sabi kasi ni Pinyol, mga bossing, no? Tinitira si Kiko. Dahil si Kiko, nakita niya, naglalagay ng gatas ng kalabaw ba o baka? Gatas ng kalabaw doon sa kanin. Ngayon daw, pagkakakita pa ni Pinyol, every politicians now loves the farmers. Kasi yun yung plataforma ni Kiko, di ba? Nakikita kasi ho nila, mga kababayan, umaangat ang kandidatura nila Kiko Pangilinan. At lalo ho na nauubusan ng pwesto yung mga DDS, yung mga kasapakat ho nila. Kaya ang ginagawa ng mga DDS ngayon, kasama ni Pinyol,
binabanatan po nila, mga kababayan, yung mga nandoon at umaangat sa survey. Every politician now loves the farmers. Kinakamay pa ang kanin na may halo na suka at asin. Anak ng baka. Alam ko yung hinalo ni Kiko Pangilinan doon sa kanyang kanin gatas ng kalabaw. Dumami na lalo ang lupa ng mga bilyar noong panahon ni Duterte. Kaya di alam na kaya sila doon nakasuporta kay dating Pangulong Duterte, no? Kay Sara. Anak ng baka daw. Pero nung panahon nila, challenge accepted ni Piñol, eat bukbuk rice with galunggong. Paano magiging golden age yan ng ng agrikultura kung bukbuk rice ang pinapakita mo sa mamamayang Pilipino? Binubukbuk daw po, sabi ni Senator Leila de Lima. Di ba? Mga gunggong din tong mga to mahilig sa galunggong. Magbibibitaw ng mga ganyan. Ngayon, ano ho nangyari sa ating bansa? Duterte pa more. Suled. Boss Mark, suled kami. Duterte. Nakita nyo, nagugulat kayo, no? Na ganito ang naglalabas ang mga balita. Ngayon, nare-realize natin na yung panahon pala ng dating Pangulong Duterte at panahon nitong sila Piñol na siyang inappoint ng dating Pangulong Duterte, puro walang kakwenta-kwenta ang mga pinaggagawa. Di ba? Pakakainin pa kayo ng bukbuk. Di ba? Para lang masabi na okay yung ginawa nilang hakbang doon sa agrikultura ng Pilipinas. Sabi ni Bullet Yap, dumami lalo ang lupa ng mga bilyar nung panahon ni Duterte. Siguro gusto nilang mabalik ang Duterte para mas dumami ulit. Para yung mga magsasaka natin, wala nang matamnan, wala nang masakahan. Baka kaya din galit si Cynthia Villar, no, doon sa ipinupush ni Senator Risa Ontiveros na mala condominium na mga pabahay tapos 1,500 lang ang babayaran ng mga kababayan natin. Alam na din siguro. Sabi ni Edeline Sansan, Boss Mark, kailan ikulong si Bato at saka si Bongo? Tingin ko malapit na yan pero ang nakikita ko, mas pinakamalapit dyan si Bato de la Rosa. No? Mas pinakamalapit dyan si Bato de la Rosa. Ngayon, eto bibigyan ulit namin kayo ng update mga kababayan. Doon po sa Kerwin Espinosa at Richard Gomez. Talagang painit ng painit yung sagutan mga bossing chipa mo, sir. Sumagot na naman si Kerwin Espinosa.